Tuloy na hinihintay ang napaulat nga na ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Una itong ipinahiwatig ni House Secretary General Reginald Velasco noong nakalipas na linggo matapos ang dalawang magkasunod na complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunman, hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Batay naman sa impormasyon, unang ipinahiwatig ng House official na posibleng maihain ng ilang religious organizations ang ikatlong complaint. Ngunit sa kasalukuyan ay hindi pa umano malinaw kung anong grupo ang maghahain ng nasabing reklamo at kung sinong kongresista naman ang siyang mag-sponsor sa naturang complaint. Hinikayat naman ng Department of Justice itong si Vice President Sara Duterte na dumalo sa investigasyon ng National Bureau of Investigation bukas, Disyembre 11. Ito ay may kinalaman pa rin sa naging kontrobersyal na pahayag ng bise laban nga sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at maging ni Speaker Martin Romualdez. Ginawa ng ahensya ang naturang panawagan sa kabila ng una ng paglilinaw ng bise na hindi ito muling dadalo sa imbitasyon ng NBI. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, ang investigasyon na ito ng NBI kay Vice President Sara Duterte ay bahagi lamang ng legal na proseso. Anya, kailangan ang lahat ay sumunod sa batas bilang respeto na rin sa investigasyon ng mga law enforcement agencies. Una lang inibitahan ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte noong Nobyembre 29, ngunit tanging ang nagpakilalang abogado lamang ng bise ang dumating. Naglabas po halos magkasunod na araw, no? Iisa po ang sinuri nila, yung pong budget ng ating Vice President Sara Duterte. Pati po yung budget ng DepEd nung si Sara Duterte ay DepEd Secretary pa. Ano po ang natuklasan sa COA? Binigyan po ng COA ng pinakamataas na rating ang Office of the Vice President. Kahit po paulit-ulit tayo rito, unmodified or unqualified opinion. Ano po ibig sabihin yan? Wala pong nakitang anomalya. Ito po ang danger. Pinaunahan na tayo ni Marcoleta. Dito po sa danger na nag-o-audit yung COA at nag-o-audit din po itong mga magkaiba yung resulta ng audit ng COA at audit ng mga congressman. Sabi ng auditor, ang masusunod po sa batas, yung audit po ng COA. Kasi sabi ng COA, walang nakitang anomalya. Sabi po ni Ortega, binulsa ang pera. Ang tindi. Pinakamatindi po, binulsa ang pera. So dito po walang anomalya. Kay Ortega, binulsa ni BP Sara yung pera. So, yun po yung problema, no? Yun po yung problema natin. Nakita na po yan ni Marcoleta, kaya sila tinanong. Bakit nyo kasi hinayaan kayong COA na magbigay kayo ng mga papeles? Kaya nag-audit tuloy yung mga congressman. Nung purpose mo ay maghanap ng mali, makakahanap ka talaga ng mali. Ayan po nakita nila si Mary Grace. Tapos ginawa po nila si Mary Grace, tinignan nila kung nasa PSA. Wala naman si Mary Grace sa PSA, siyempre. Ngayon sasabihin nila may anomalya na. May anomalya pala, bit hindi nyo sampahan ng reklamo. Pwede pala kayong magsampa ng reklamo. Teresa Sanggalan, thank you very much sa 499. Ortega, Chua, Adjong. Sino pa yung isa? Meron pang isa na nagsabing may anomalya. Si Luistro. Abogada ka. Luistro, Chua, Ortega, Adjong. Kayo pong apat yung nagsalita na may anomalya. Pwede po kayo mismo magsampa ng reklamo. Kayo mismo magsampa ng impeachment. Si Akop pa pala. Bakit hindi nyo po gawin? Kung naniniwala kayo na talagang may anomalya. Di ba? Yun eh.
hindi po pwede na nagsasampa kayo ng reklamo sa media. Media po yung ginagawa niyo. Alam na namin yan. Kaya ang hamon ko sa inyo, hamon po ng alternative media. Wag alternative media, pauso lang yan. Ang hamon po namin mga vlogger, pwede po kayong magsampa ng reklamo mismo. Nasa inyo yung mga papeles, no? Sinasabi nyong mali. Kayo po magsampa ng reklamo. Kakampi nyo pa yung mga makakakuha kayo. LDS Lanao, thank you very much sa $5.99. Teresa Sanggalan, thank you very much sa $4.99 na pangkape. Si LDS Lanao, euro. Okay. Punta na po tayo rito sa balita natin. Ito po, sabi po ni BP Sara ngayon lang, no? Hindi po siya dadalo sa hearing bukas. Kung matatandaan po natin, nireset po ng NBI itong hearing dahil sa request po ni BP Sara. Hindi po nag-request na i-reset na sa pagsasabi po niya na hindi siya makakadalo dahil siya po ay dadalo doon sa hearing ng Committee on Good Governance. Okay, so nag-reset po yung NBI ng December 11. Nag-expect po ang mga meron, lalong-lalo na po si Barry Gutierrez. Nag-expect po na dadalo. Kaya masama po loob ni Barry Gutierrez. Barry Gutierrez, abogado ka. No? Alam mo siguro. Okay, bakit nagtataka po yung maraming tao na pwede palang hindi dumalo si BP Sara? Opo. Ayon po sa batas, may sabpina po siya. Marami na pong gumawa niyan. Sinabpina ng NBI, may reklamo pa nga yung iba eh. Ito po kasi kakaiba. Kakaiba po kasi yung sitwasyon ng NBI. Usually, yung mga sinasabpina po ng NBI, yung mga sikat na kaso may kaso po. Ito po, walang kaso. Gagawa sila ng kaso. May napanood akong abogado, nag-vlogs. Sabi niya, no, sabi ng nung abogado na to, nakalimutan ko na kung sino basta bata pa eh. Pwede raw talagang hindi daluhan. Nung sa hindi ko lang to tinalakay kasi hindi ako sigurado dahil hindi naman pa nagsasalita si BP Sara. 'Di ba? Okay. Sabi ng abogado na to na sa TikTok, kung wala naman po reklamo, ibig sabihin ang NBI kaya ka iniimbitahan, kaya raw iniimbitahan si BP Sara para makakuha ng ebidensya laban. Kung ang pakiramdam mo ganun, pwede ka raw hindi umattend. Yan po ang sinabi ng abogado na yun. Ngayon po, sabi po ni BP Sara ito, well, mabuti na rin yun na mayroong impeachment, impeachment pala. Mali tayo nabasa. Ito po. Sa impeachment pala yung nabasa ko. Mali ng kodigo. Sabi po ni Sara Duterte, ni BP Sara, her lawyers told her that he could just submit a letter of affidavit to the NBI. O kaya ito po sabi niya, so hindi ako makapunta kasi unang-una na yan na pwede naman daw siyang mag-submit na lang ng affidavit through her lawyers. O ganyan din po, alam niyo po si Tatay Digong, sinampahan pa nga ng kaso ni Franz Castro. Kaya po kami nag-rally doon sa may circle. Doon ko po unang rally natin, no? Ayan. Sinampahan po ng kaso doon sa may Quezon City. Pero hindi rin po dumalo si President Duterte. Na-dismiss po yung kaso. Alam niyo yun? Sa pamamagitan lang ng affidavit. So ang gagawin po ng abogado ni Vice President Sara Duterte, magpapasa po ng affidavit, yun na po yun.
bahala na yung NBI mula dun sa affidavit ni BP Sara, kung may gusto pa silang linawin, magsasubmit sila. Kasi natatawa ako nun, no? Ayaw ko lang pangunahan, baka kako umatin si BP Sara. Ngayong alam na natin na hindi dadalo si BP Sara, etong mga engot na dilawan kakamping at mga BBM supporters, nung sinasabi ni BP Sara na ano ba yung mga possible nyong itanong, bigay nyo na sa amin na mapaghandaan. Bakit daw nang hingi ng tanong? Bakit naman hindi? Beauty contest ba yan na kinakailangan hindi malaman ni BP Sara? Usually nga, dapat may reklamo na muna bago siya sumagot. Di ba? Pupunta siya ron na hindi niya alam ang itatanong. Hindi po yan beauty contest at hindi rin po yan test na hindi po pwedeng walang na hindi alam prior. Kasi bumanat po lahat. Pangkape, Sir Baz. Thank you very much kay Banateros Laarni. Hindi po yan beauty contestant na dapat hindi alam ang sagot ang tanong. Baka daw mapaghandaan yung isasagot. Natural paghandaan mo yung sagot. Meron ba namang investigasyon yan? Ano yung mga gusto nyong malaman? Hindi po yan test na hindi open notes. No? Dapat pong malaman ni BP Sara kung ano yung itatanong sa kanya para mapaghandaan niya ng kasagutan. Kasi nakinikinit ako na yan yung pwedeng option. Kung binigay na ng NBI lahat ng mga gusto nilang malaman, sasagutin na nila BP Sara sa pamamagitan ng affidavit. Di ba? Sasagutin na yan sa pamamagitan ng affidavit. Hindi na kinakailangan mag-appear ni BP Sara. Akala kasi nila, tapos, ay pwede pala yun, hindi umatin sa NBI. Kung may magaling kang abogado. Kung wala ka namang magaling na abogado, umatin ka na lang at wala ka namang kasalanan, di ba? Kaya yung mga iba na binigyan ng subpoena hinggil sa kaso na yan, umatin sila. Tatanungin naman sila, ano narinig yung tinanong ni BP Sara? Yun po kasi yun No? Okay. Sa tanong na mapapalitan na ba, yung rumor po karaniwan, may nagtangka. Naalala nyo si Mig Subiri? Rumors lang po nagsimula niyan Opo, pwede din po magsalita at may abogado pa. Investigasyon po yan Hindi ka po pwedeng humarap doon na walang abogado unlike po sa Congress. No? Kaya nga tuwan-tuwa na si BP Sara na tinapos na nila. Hindi pa rin kayo makakaligtas sa amin. Tanong, kailan nyo imbestigahan yung confidential fund ng Pangulo? Paano nyo po yan sa mga page nyo po sa sa mga Facebook? Kailan naman nyo imbestigahan yung confidential fund ng Pangulo? Kasi hindi po pwede. Sasabihin nyo na, hindi, Vice President lang. Saan siya pansampu? Naniniwala pa kayo sa survey? Kalokohan na yan. Huwag na po kayo maniwala dyan. Alam nyo po, eto real talk sa survey po, ang pinakapalpak, maski po ang Pulse Asia at saka yung SWS, sa survey na pinakapalpak sila sa survey ng senatoriables. May nagsasabi dito, one-sided ako. Opo, maka-Duterte po ako. Hindi po ako ipokrito. Ako po ay one-sided. Ako po ay may kinikilingan. Ako po ay may pinapanigan. Ibig nyo sabihin, yung mga BBM vloggers, wala silang pinapanigan, katarantaduan.
Vlogger po kami. Ako po ang pinakatapat sa lahat. Duterte ako. O, anong one-sided dun? One-sided talaga kami. Kampi kami sa katotohanan. Kampi kami sa Duterte. Kampi kami sa mga hindi magnanakaw. Kampi kami sa mga taong anti-droga, anti-communist. Kampi kami sa mga taong ayaw ng mga terorista. Yan kami. Ibig mo sabihin, meron taong two-sided? Putat. Kalokohan niya. Okay, balik tayo. Hindi nyo ako maisan, one-sided ka, tanga. Hindi naman ako one-sided, nagsasautot nyo. One-sided ako, tapos. Kung hindi nyo kayang tanggapin yan, makinig lang kayo. Matagal na kayong binububo ng mga lahat ng media. Walang kinikilingan, walang pinapanigan. Lahat kami may kinikilingan at may pinapanigan. Yung media po natin ngayon, panig po yan kay Romualdez Marcos. Pinagbubulan nyo kami naman, ako naman, panig naman ako kay Duterte. Okay. Balikan natin, no? So, pwede po yan. Sabi po ni BP Sara, regardless, kahit na anong katwiran niya, si Tatay Digong nga, hindi nangangatwiran eh. Nireklamo ni Franz Castro, akala niya haharap si Digong. Abogado lang pinaharap. O ano po, dismiss ang kaso. Ang dami niyo ng kinakaso, meron pang NBI pang investigation. Gusto niyo daluhan ni BP Sara? Huwag kayong mag-alala. Investigasyon lang po yan. No? Pag kinasuhan na siya ng DOJ through sa investigasyon ng NBI, haharapin din po ni BP Sara yan dahil siya po ay isang abogada. Haharapin niya yan. Pera-pera ba? Anong pera-pera pinagsasabi mo? Binigyan mo ba ako ng pera bago? Hoy, bago mo sabihin pera-pera ako, tukmol ka, no? Bago ka magsalita ng pera-pera ako, pakita mo muna na may nagbigay sa akin ng pera. Binigyan ako ng Duterte, hindi nga ako kilala ng mga Duterte, paano ako bibigyan? Utot nito. Si Marcoleta, binigyan ako ng pera, utot mo. May nalalaman ka pang pera-pera. Yan po, pag wala po makatwiran, pag bobo ganyan. One-sided ka pala, pera-pera ka lang. Hindi katulad ni Oli. Kilala mo ba si Oli? Hindi ko siya kilala eh. Ano magagawa natin? Ganun sila, no? Pag-aawayin kayo. Hindi nga kami magkakilala, mag-aaway pa kami. Pucha. Hindi pa kami nagkikita ni Oli ng face-to-face. Para naintindihan mo ang buhay. Okay. Puntahan po natin yung isa pang... tapos na ba tayo? Yan, malinaw po Pwede pong hindi umatin si BP Sara. Patulan natin to si Barry Gutierrez. Nagre-react si Barry Gutierrez dito sa hindi pag-atin ni BP Sara para daw maayos na masagot yung mga akusasyon. Pero sa investigasyon sa Kamara, hindi umarap. Sa patawag ng NBI, hindi daw dadalo. Barry Gutierrez, bawal bang hindi dumalo sa NBI? Kung pwede, labag ba sa batas na hindi dumalo? Ito pala nakalimutan ko, no? Bakit pwede pong hindi daluhan ni BP Sara? Bakit po yung Congress, pag pinadadalo po sila, ano pong ginagawa ng Congress pag ayaw mong dumalo? Iko-contempt ka. Pwede po bang ipakontempt ng NBI si BP Sara pag hindi siya dumalo at gusto nilang padaluhin? Hindi po. Bakit? Walang contempt power. Walang contempt power ang mga NBI. Ayun. Yun po pagkakaiba. Yung Congress may contempt power. Pero pag kinontempt nila si BP Sara, putya, nakita niyo naman yung epekto nung kinontempt nila si Attorney Soleca
Lopez, di ba? Naganap po yung ilang araw na EDSA shrine. Ano kaya mangyayari pag pinakontempt nila to, si BP Sara?